Eto na yung mga New Year chika ko para sa inyo, di ba? Bago natin salubungin ng 2026, bukas unahin na natin ang pag-bonding natin with America's Got Talent winner Jessica Sanchez kagabi. Yes, she's back in town after her AGT win at matapos maging isang bagong ina. At kagabi nga, rehearsals pa lang, pang concert level na ang kantahan ni America's Got Talent Season 20 winner Jessica. Para yan sa kanyang New Year countdown sa Newport World Resorts. Ito nga yung unang beses na bumisita siya sa bansa matapos ng kanyang mga milestones. At kwento pa ni Jessica, marami raw na bago sa kanyang buhay mula nang siya ay maging ina. Mula sa kanyang unang subok sa AGT hanggang nag-American Idol siya, hanggang manalo ulit siya sa AGT naman, Talaga namang hindi niya rin nakalimutan ng Pilipinas every step of the way dahil naramdaman niya raw talaga lahat ng suporta sa kanya. Naging secret weapon niya rin ang kanyang bagong baby at syempre ang kanyang pamilya. Pinasalamatan naman siya ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa karangalan sa international stage na mag-courtesy call siya sa palasyo. At yun na nga, may pasabog pa siya sa fans. A New Year, new music ang ilalabas niya at may bago siyang album. Pero guess what guys, babalik pa siya rito sa May 2026 para sa isang solo concert at mag-aano rin siya. Siyempre inanyayahan din siya sa ASEAN kung saan siyempre magtatanghal siya rito this coming May din yan. Lalo na fan niya si Prime Minister of Singapore, Lawrence Wong. Ayan. Pero eto mga kapatid, meron pa akong chika. Yung mga kapatid stars natin, napakadami din pong ganap sa 2026. O, di ba? Unahin na natin si Papa Piolo Pascual na hindi lang po bumibida ngayon sa Mandalas Finest. Si Piolo Pascual din po ay talagang magpo-produce din po ng not one but two na shows para sa TV5 via Spring Films. Ito ang My Best Friend Eman at The Good Doctor starring his son Inigo Pascual na napabalik niya pa from the US, o 'di ba? Para sa major project na ito. Marami rin syempre pinipitch sa TV5 para sa mga slots na meron tayo sa kapatid network, kagaya na lang ni Enrique Hill for Slingshot Studios. Hindi lang po for A Secret in Prague na pagbibidahan niya. Meron din po siyang sports na afternoon prime program na ihahandog para sa mga fans. Sabi nga ni Enrique sa atin, naluloka na raw siya kasi syempre hindi lang siya bibida. Ngayon daw alam na rin niya yung back end ng production pagdating sa mga shows na gagawin niya para sa kapatid network. But wait, there's more. May chika pa ako, Dylan Minor. Ano bang magaganap kay Dylan Minor? Meron po siyang Magic Boys kasama si Joao Constancia sa TV5 at kasama rin nila yung ibang vibe jocks dito. At si Elijah Canlas naman, 2 bagong pelikula, isang album this coming February, bukod pa yan sa kanyang vibe. Ang nakakatuwa naman sa iba nating mga MQuest artists, may workshops din po sila na talagang pupunuin ang kanilang mga schedules for the next year. But wait, eto pa mga kapatid, alam nyo ba, kanina alam ko ni-roll na yung sitters nun, The Kingdom showing na kahapon sa Netflix at numero 1 na po siya sa Netflix today. Mukhang ang holiday binge ng mga tao ay talagang nilaan nila para sa The Kingdom. Ito po ang MZ Productions, MQuest Ventures, APT Entertainment, mga kapatid. Nahandog natin noong 2024 kung saan nanalo ito ng second best picture at syempre best director for Direct Mike. Nanalo rin ito ng Gatpuno Villegas Cultural Award, di ba? Hakot parangal din po itong The Kingdom, kaya naman di nakapagtataka. Numero 1 po siya sa Netflix. At abangan nyo dahil this coming January, next week mga kapatid, marami akong baon sa inyo na chika tungkol sa The Kingdom series po na mapapanood naman syempre sa Kapatid Network. So dahil bago, di ba? Ang daming aabangan. But for now, congratulations syempre mga kapatid dahil number 1 ang ating pelikula sa Netflix. Yan muna ang latest for today dahil marami pa akong latest na ibibigay sa inyo. Tomorrow, araw-araw ito todo pa talaga natin sa 2026. Guys, Happy New Year! Happy New Year sa'yo, MJ, and thank you. Maraming salamat. We'll see you tomorrow.